Morning everyone, and ngayon pag-uusapan natin ang ginawa naming outreach program sa Missionaries of Charities Formation sa Tayuman. Ako ay nasa elderly team, and ang aming beneficiaries is ang mga matatandang um, hindi na talaga able maging productive. And nandun din po ang mga disabled persons and persons in need actually. And hindi lang siya for women, and it's for all genders naman po. Ang goal ng activity is ma-emphasize ang care for the elderly, ma-emphasize po ang course namin, which is contemporary family life. So, in the activities that we did, sadly hindi po kami nagkaroon ng activities, pero we had a tour with Sister Guadalupe on where Mother Teresa is living or sleeping, as I should say. Um, Nagkaroon po din po kami ng opportunity to visit the elderlies and the people in need. And ang pinaka-highlights and personal moments na napansin ko, that stood out, is kung paano ko historical yung place and paano nila pinaprohibit ang pictures kasi it is a sentimental place for Mother Teresa and as well sa mga matatanda. The elderly react greatly. They treat us like we are not different from them. Tinrato kami na parang pamilya. Bumati pa nga sila ng maligayang pagpunta, 'di ba? Especially dun sa mga lalaki, napaka-jolly po na um, mga lolo namin. And especially ang mga lola rin namin. So, it's kind of a fun thing to do, and napakalaking boost nito sa aking emotions kasi nagkaroon po ako ng sense of empathy sa pamamagitan ng kanilang mga pinagdadaanan at sa istorya ni Mother Teresa na nasabi ni Sister Guadalupe. Ang aking mga values na na-emphasize doon sa aming outreach program is yung the value of empathy. Naging empathetic po ako. Naramdaman ko po yung pagmamahal nila. Naramdaman ko rin yung struggles ng sisters doon. Considering na mayroon po silang family sa ibang lugar, pero mas pinili po nila yung calling nila sa Panginoon. And mas naging joyful ako. Mas naging compassionate ako to observe the elderly and to take care in terms of what they really need po. And napaka-importante na nagkaroon po kami ng group, hindi kami individual kasi nag-grow po ako as a person. Nagkaroon po ako ng connectedness with each of everyone. Hindi lang syempre sa 211, meron po kami kasama 212. So, nakita po namin yung relatedness sa isa't isa. Kung paano po namin nag-gain yung mga nangyayari. Kung paano namin na-absorb yung mga nangyayari. Natutunan ko ang mga needs of abandoned people in terms of belongingness. It's napakalungkot na dinadala na lang sila sa home for the aged, charity homes, to be taken care of by people na hindi naman nila nakita all throughout their life. Pero alam naman natin na our God is omnipotent, omniscient. Alam natin na if someone wants to be taken care of, gagawin nila yun regardless of kung kilala nila yun o hindi. Kasi for me personally, hindi ko po gusto na dadalhin sa charity home ang aking mga magulang kapag tumanda sila. And my role as a mental health advocate and a future um, service service teacher for Values Ed is to heighten up the sense of compassion in caring for our elderly po. Talagang kailangan natin bigatan. Kailangan natin lagyan ng weight ang pagmamahal sa ating mga elderly. So, I think ayun po yung magiging role ko. Especially na nagkaroon po ng enhancement in terms of the value of taking care of people. And napakalaking impact po sa akin nun, sa person na marami pong kasama na elderlies dito sa bahay, maraming kasama na palapit na rin sa pagiging senior citizens. So, napakalaking tulong nito sa akin.
which led to me sa mga natutunan ko sa course, yung family, society, and values na nag-struck sa akin the most is yung the sense of how we can connect to each other. How can we have that kapuwa mindset? Sabi nga nila dapat sa Filipino psychology, um, nagkaroon po ako ng realization na we need to have a sense of belongingness. We need to have a sense of connectedness with each other kasi nandun po nabibuild ang harmony. Dun po nabibuild ang sense of love, sense of care, sense of compassion. Sense sense of passion din talaga. Kasi we as a Filipinos, we are hospitable, napaka-hospitable po natin. Napaka-caring po natin. So, malaking impact 'yun para sa akin, especially kasi napakalaking roles ang ginagampanan ng mga elderlies natin in terms of giving wisdom, in terms of giving knowledges na mararanasan din natin in the future. Pero gusto nila na i-apply na natin yung mga yun na hindi na natin kailangan maghintay in the future para maramdaman yun. And I have realized that kailangan ko pang gumawa ng mabuti, kailangan ko pang gumawa ng maraming bagay na mag-enhance sa family relationships ko in terms of building that foundation ng pagmamahal sa pamilya ko. And nagkaroon po talaga ako ng challenges in terms of accepting na dapat wala tayong hostility sa pamilya natin. Wala tayong hostility in terms of kung ano ang nagawa, kung ano yung naging problema natin sa pamilya natin. Instead, dapat alamin natin kung paano tayo mag-move forward instead of complaining and reacting badly. So, we should always respond in a way na appealing ito sa pamilya natin at sa society natin. Ang aking mga commitment, and especially giving thanks to Prof. Marte for this course na in-introduce po kami sa lahat ng mga dynamics na kailangan naming matutunan in terms of family life. And mahirap na ito yung magiging commitment ko, pero magiging commitment ko is to love more. Hindi po ako pagmahal na tao, especially sa mga tao na nakakasama ko naman araw-araw. Kasi iniisip ko, enough na nandito ako para magkaroon kami ng foundations. Pero knowing na marami ako natutunan sa course, kailangan po nating i-develop yung pagiging responsive natin in taking initiative sa pagmamahal para sa ating mga pamilya, sa parents and sa ating mga kapatid. Hindi lang naman sa loob ng bahay nagkakaroon ng sense of family. So, kailangan natin magkaroon ng broadened perspective. Kailangan natin maging malawak ang kaisipan natin sa paglaganap ng foundation in family life. So, ang aking magiging commitment is to be more loving, to be more empathetic, to be more passionate, and to be more caring sa aking pamilya, sa course na ito. At sa aking pagtatapos ng aking reflection, nagbibigay lang po ako ng quote na families are the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights and our comfort when we occasionally falter. Naniniwala ako bilang isang reliyosong tao na ang unang ministro natin ay ang ating pamilya. Naniniwala ako na kailangan po natin magkaroon ng nurturement. Kailangan natin magkaroon ng sense of nurturing sa isa't isa, kasi ito ay napakahalaga. Ito ay napaka-crucial sa pamilya. So, let's love and give love. Let's receive love and reciprocate love to our families. Yun naman po at salamat.